Okay, next po. Pang-anim, huwag bighatiin ang Espiritu Santo. Ephesians chapter 4 verse 30. Ang Espiritu na pinagkaloob sa atin ng Diyos noong simula na tayo ay binautismuhan at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, yan, siya po ay holy din. Yan, kaya nga Holy Spirit. Siya ay katulad ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesus. Siya ay kabilang sa Trinity. Siya ay mula sa Diyos. Kaya nga siya ay holy. Ibig sabihin ay walang puwang sa kanya ang kasamaan. Ang Holy Spirit ang nagbibigay po sa atin ng discernment. Yan, ng wisdom. Yan, ng talino, karunungan. At syempre siya ay napipighati sa tuwing tayo ay nagkakasala intentionally. Pag intentionally yung kasalanan natin. So ang gamot po sa pighati ng Holy Spirit ay yung muling panunumbalik natin sa Diyos. Siyempre, dyan po ulit papasok yung prayer and devotion. Kaya kung kayang mag-fasting, edi pwede naman po mag-fasting. Number 7, alisin ang mga makasalanang gawain at ugali. Verse 31. Yan, kapatid ng galit ay ang masamang hangarin. Yan, lagi magkasama yung dalawang yan. Kaya nga binabalaan tayo ni Apostol Pablo doon sa sinabi ko kanina sa verse 46. Verse 46, na kapag nagalit tayo ay wag nang magkasala. Dahil kapag sumunod sa galit ay ang paghihiganti na. Yan, magkakasunod-sunod na yung away. Ang bulyawan daw, sabi ni Apostol Pablo, paninirang puri sa kapwa. At iba pa. Kaya nga yung iba, no, may mapapansin mo kahit hindi magkakapatid or magkapatid, diba nag-aaway-away sila. Then kapag tinanong mo kung saan nagmula ang awayan, ang sasagot sa iyo ay nanganak ang alitan ng mga yan. Kaya yan ang resulta. Worst na yung resulta. Kasi nga, yung galit kasi, simula doon sa umpisa, nanganak yan, then palalim pa ng palalim. Kaya sabi ng Apostol Pablo, pag nagalit, wag mong hayang ikaw ay magkasala. Lastly, pang-8, verse 32, maging mabait sa isa't isa at magpatawad, gaya ng pagpapatawad sa atin ng ating Panginoong Jesus. Yan. Kung ayaw nyo pong mangyari, yung sinabi ko kanina sa verse 7, yung nanganak na nanganak, yung galit, away, yan. Simple ang payo ni Apostol Pablo. Di magpatawad sa isa't isa. Kung paanong tayo ay pinatawad ng ating Panginoong Jesus, kahit gaano kalaki yung kasalanan natin, pinatawad niya tayo. Kaya ang payo sa atin ng Bible, magpatawad. Hindi ba't, halimbawa, sample natin, kapag ikaw ay ginawaan ng masama at napatawad mo naman sila, nagkakaroon sila ng utang na loob sa iyo at nagiging mabuti ang pakikitungo nila sa iyo. At ang isa pa, makaka-gain ka ng respect from other person o sa ibang tao, no? Kaya nga ang advice ni Apostol Pablo, maging mabait at maawain sa isa't isa.